dapat tayo, ako kasi sibilyan ako eh, tayong mga mamamayan na sibilyan ang manguna. So, kumusta naman kaya ang mga DDS kahapon sa araw ng ating kalayaan o Independence Day? Well, dahil feeling main characters lahat ang mga hinayupak na kulto ni Digongyo, kailangang may ganap na naman sila. Kaya tinatawagan natin lahat Pilipino. So heto na nga si Lolo at feeling nasa martial law era, kunwari pa rin ang galunggong kahit binoto naman talaga niya si PBBM. At may performative pa nga silang ganap sa harap ng Senado. And of course, may karton na rin ang reyna nilang si Fiona Sara Duterte. Pero bago niyan, rewind tayo ng very slight ng 1 o 2 araw bago ang araw ng kalayaan kahapon. Dahil days before ay nag-alas quarter na ang mga real life squammy naman talagang kulto ni Digongyo sa harap ng Senado. Anong problema, ma'am? Bakit Anong po? news kayo? Sa abante po kami. Huwag kayo masyadong ano dito, ma'am. Kami na lang ang ano dito. At heto nga si ating Majubis na akala mo may isang lechon na ipinangako sa kanya na siyang pinaglalaban niya to death talaga. Gabriela Silang, the DDS Peppa Pig ang peg. Ano po pinapa? Maraming mainstream media, ma'am, na ang ini-edit at mali-mali ang mga ginagawa. Anong ano kayo? News? Abante po. Po? Abante po. Abante. Pasensya na kayo, ma'am, kasi sa ginagawa sa amin, sa bawat karapatan, hindi nilalabas ang tunay na nangyari dito. So ayan nga siya, galit na galit at handang makipag-away dito sa reporter ng Abante, nagwawala pa at hindi raw talaga sila aalis. Ma'am, sabi po kasi nakaka-istorbo daw kayo dito. Ano Tsaka- nakakadistorbo? Ang lumalaban ba sa iyong lahi nakakadistorbo? Ang magpapahayag sa karapatan ng bansa na to nakakadistorbo? Naiintindihan. Sino ang nakakadistorbo? Sa mga magnanakaw na hanggang ngayon hindi pinapakulong. Yun nakakadistorbo, ikaw media ka. Maglabas ka ng tunay na nangyari sa bansa. Ha? Huwag ka magsalita na nakakadistorbo. Ang nakakadistorbo, may mainstream media pero hindi nilalabas ang tunay na nangyayari sa bansa. Yan ang nakakadistorbo. Dito mo makikita na asal adik at war freak talaga ang mga puon ng mga taga Davao. Bakit po ayaw niyo pa rin siyang Bakit hindi mo tanungan ang sarili mo? Kaluwat ka na ng nakawan ng kaban ng bayan. Di ba alam yun? Naiintindihan niyo. Nakakadistorbo ba ang nagsasalita? Ng malayang pamamahayan? Nakakadistorbo ba? Pero Na hindi po kayo nagkakaroon ng aalis malita? dito. Wala akong pakialam. Ang tanong ko, paano pinaglalaban ng bansa natin? Pero hindi po kayo aalis dito. Nakakadistorbo? Mali na yung tanong mo. So the next day or June 11, bumalik nga ulit si ating reporter na makulit sa site sa harap ng Senado at galit talaga ang Majubis na si ating DDS dahil baka dinoble ang lechon na pangako sa kanya ng kanyang DDS fake news handler na si Lorraine Badoy. Wala tayong kakamping media dito. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, saan na po tayo after? Dito pa rin kami. Hindi kayo aalis talaga, ma'am? Kami alis. Paano yung mga gamit, ma'am? Pinapaligpit na. Ayun namin ang media. Pero this time, mukhang hiyang-hiya na ang ating pre-Independence Day main character kasi nag-viral nga ang gaga sa kanyang pagwawala na akala mo ninakawan siya ng humba. Mayroon kaming vlog. Opo, pero Pamat na to. paano yun, ma'am? Pinapaalis na yung mga gamit nyo? Kayo ang pinapalis namin. Saan kayo ngayon, ma'am, after nito? Operation lang yan, paghahanda ka na bukas. Paghahanda para bukas? Ay, bakit? Anong meron bukas, ma'am? Ay, nandito ka. Wala kaming media kakampi. Lahat ng mga nangyayari dito sa bansa. So balik tayo kay Lolo, nakatabi ang karton ni Fiona. Ang pinagsisigaw ni Lolo, may lahing Chinese daw si Gatchalian. Yung isa dyan, na ating president, na may lahing, ano, hindi lang, lahing, check. Well, no shit Sherlock, baka nakalimutan nilang si Digongyo ay proud na proud sa kanyang pagiging Chinese. And now, the main event sa mismong Independence Day. At eto na nga ang performance finale ng mga kulto ni Digong yung lahat ay mga mukhang adik na hinayupak. At ganap na ganap nga dito si ating maliit na sinasabihang mabait naman daw yung nilagay nilang peking bangkay sa dala-dala nilang kabaong. Mabait po siya! In Jesus' name! In Jesus' name!
please get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Mapapakamot ka na lang kung candidates ba itong mga to sa mandaluyong mental o tukhang survivor silang lahat at carrier ng Stockholm Syndrome na piniling maging DDS sa huli. Pero halatang paulit-ulit lang naman ang script ni ate. Ginamit pa talaga ang pangalan ng Diyos o Jesus para sa kanilang kabaliwan. Mamatay na lahat ng magnanakaw, nakasulat. Sunugin ng buhay yung mga magnanakaw, sunugin ng buhay. Mamatay na lahat ng magnanakaw. Lord, pangalan mo, bumaba si Marcos sa pwesto niya. I'm using, Lord. I'm using you, Lord. For sure, mas malaki ang talent fee nitong si ating maliit kesa kay ating majubis na galit at pak na pak siguro ang kanyang performance para sa DDS talent manager nilang si Lorraine Badoy. I'm calling your name. In Jesus' name. Ibaba mo si Marcos sa pwesto niya. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Father in heaven. I am calling your name. Bumaba ka, Pero bago nga magtapos ang madamdamin at todoluhang performance ni ate na feeling natin ay dating kasapi ng NPA, sa itsura pa lang niya kasi, we suspect na digongyo faction niya noon ng NPA at piniling maging DDS na lang. We need you. Oh my God. Naman niya ate ang pagkamatay ng demokrasya natin. Okay. Heto nga siya at napalupasay na akala mo, dinagdagan ni Lorraine Badoy ng 30k ang kanyang talent fee. Mag-ready po ulit kayo. Dahil kayo po ulit ang hahandaw. At dahil diyan, isang masigabong palakpak para kay ate, bigyan ng karton yarn. Pero hindi pa po tayo tapos. So from the Cayetano family to yours, binabati ko po kayo ng Happy Independence Day. Samantala, heto naman ang performative senator na si 10,000 Alan Peter Cayetano at may mahalagang mensahe ngayong Independence Day. Panahon ng Spanish, 300 years tayong sinakop, mahigit 300 years, almost 400. Paulit-ulit ang pangako, pero second, third, fourth class citizen tayo sa sariling bansa. Kahit na educate na ang marami, kahit sila Dr. or Gat Jose Rizal ay nakakapunta na sa Europe, nakakapag-argue na, yung iba gustong maging province tayo ng Spain, yung iba kalayaan. Province of Spain ka mo? Bakit ka palalayo, Matet? Hindi ba ang ex-boss mo ay hindi lang proud na Chinese, kundi proud din sa kanyang dream na gawing province of China ang Pinas? Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. But despite all these chaos and insanity ng mga kulto ng mga Duterte, Happy Independence Day pa rin sa ating lahat. Yep, we need to be free and independent from these DDS na salot ng bayan.